ay hindi ito tatanggapin. Kullu bid'atin dalalah. Lahat ng mga pagbabago sa relihiyon ay kaligawan. Kaya hindi ba basihan sa mga gawaing pagsamba ay emosyon, kundi tayo ay nakabase kung ano ang itinuro ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon ay tutungo tayo sa may sa Jabal Thur. Okay. Sino ang nakakaalam sa Jabal Thur? Ang Jabal Thur ay tinatawag din na Jabal al-Hijrah. Okay? Jabal al-Hijrah, na kung saan nung tumindi na ang pag-uusig sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kaniyang mga kasamahan, ay dumating ang kautusan na lumikas sila. Ilikas ng propeta ang mga mananampalataya sa Madina para mabigyan ng proteksyon yung kanilang pananampalataya. So kahit na masakit na lisanin ang isang lugar na kung saan doon ka ipinanganak, doon ka lumaki, nandun ang mga kamag-anak mo, ngunit pinili pa rin ng propeta at ng mga sahaba na iwanan ang Makkang ito at lumipat sila sa Madina. So tanda na mas dapat mangibabaw ang pagmamahal natin sa ating pananampalataya, no? Kumpara sa pagmamahal natin sa ating bayan, sa ating mga kamag-anak, katulad ng ginawa ng propeta at ng mga sahaba nung hindi na sila kumbaga tinatantanan ng mga Quraysh. May mga sinaktan sa kanila, may mga pinatay dahil sa kanilang pagiging isang Muslim. So para bigyang halaga yung kanilang pananampalataya ay pinili nila na lisanin ang Makkang ito at lumipat sila sa Madina. Okay, so mahaba ang kasaysayan ng paglipat ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga Muslim, sapagkat hindi ganun kadali ang kanilang paglipat. Binantayan sila ng mga Quraysh dahil yung iba gusto nilang harangin yung mga kamag-anak nila. At higit sa lahat, ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nila hahayaan na mabuhay pa. Kasi alam nila na kapag ang propeta ay nanatiling buhay, so patuloy niyang igagapang ang mga Muslim at ng Islam. Kaya nung malaman ng mga Quraysh, nalilipat na ang mga sahaba at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binantayan nila ang mga Muslim. Kabilang dito ang isa sa mga sahaba na may isang sahaba na hindi pinakawalan ng mga Quraysh, na isang may taglay na kayamanan. So hanggat sa nung siya ay makalabas na ng Makkah, hinabol siya ng mga Quraysh at sabi niya, "Huwag lang ako harangan sa paglipat sa Madina at aking ibibigay ang lahat ng aking kayamanan. Ituturo ko sa inyo kung saan ko iniwan, saan ko nilibing yung aking kayamanan, at ibibigay ko sa inyo. Hayaan niyo lang ako makalipat sa Madina." So yun ang nangyari, dahil ibinigay na yung kanyang kayamanan, kaya natuloy siya sa Madina. So bago dumating ang taong ito sa Madina, ay sinalubong ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sinasabi niya, "Rabihal bay'u ya Aba Yahya." Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Sabi ng propeta, tunay na nagtagumpay ang iyong paninda, Abu Yahya. So nagulat siya, paano niya nalaman yung nangyari? Paano nalaman ng propeta yung nangyari? So kinuwento sa kanya ng propeta, "Alam ko na hindi ka hahayaan ng mga Quraysh na makalipat sa Madina kung hindi mo ibinigay yung buong kayamanan mo. Kaya sabi niya, dahil mas pinili mo ang paglipat sa Madina kapalit ng lahat ng kayamanan mo, so ikaw ang tunay na tagumpay." Okay? So
yun ang nangyari sa mga sahaba nung sila ay lilipat sa Madina. Napakahirap po pinagdaanan nila para lang protektahan yung kanilang pagiging Muslim. Siguro kung sa panahon natin ngayon na ipagpapalit mo ang buong kayamanan mo, hindi ko alam kung kakayanin natin. Okay? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya lumisan ng Makkah, tinatanaw niya ang buong Makkah. At sinasabi niya na itong lugar na ito ay hindi ko sana ipagpapalit, sabi niya. Talagang mahal na mahal ko itong Makkah na ito. Kung hindi lang ako itinakwil ng aking mga kamag-anak, ay hindi kita ipagpapalit sa alinmang lugar. Yun ang panawagan ng propeta sa Makkah bago siya lumisan ng Makkah. So anong nangyari? Dahil alam ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinusundan siya ng mga Quraysh, so gumamit siya ng tactic para hindi siya masundan. Okay? So nung tawag dito, ang paglipat niya sa Madina ay pinili niya si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na kaniyang makasama sa paglipat. Okay? At si Ali radhiyallahu ta'ala anhu ang nagpaiwan doon sa tinutulugan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So sa madaling kwento mga kapatid, nilisan ng propeta ang kaniyang tahanan at nagtungo sila patungong Madina, at dito sila dumaan dito sa tinatawag natin na Jabal al-Hijra o di kaya ay Jabal al-Thur. So para hindi sila masundan, sabi niya kay Abu Bakar, mag-isti tayo dito ng 3 gabi. Mag-isti tayo dito ng 3 gabi dahil siguro sabi niya yung humahabol sa atin ay susundan tayo sa daan. So pagka nag-isti tayo dito sa bundok na ito, so maliligaw sila, hindi nila alam kung saan tayo. So yun ang nangyari, nag-isti sila dyan sa bundok na yan ng 3 gabi. Okay? So nung ang mga Quraysh na humahabol sa kanila ay hindi nila matagpuan ng propeta at si Abu Bakar. So sabi nila, wala na, kumbaga nakalipat na sila sa Madina. So marami ang nangyari sa loob ng kuiba na yan, sa loob ng Jabal al-Thur, sa pagitan ni Abu Bakar at saka sa pagitan ng mga sahaba. Una roon, yung dinaanan ng propeta at ni Abu Bakar para hindi makita yung bakas ng nila, yung paglalakad nila, ang naging papel ni Asma, yung anak na babae ni Abu Bakar, panganay na anak ni Abu Bakar. So, yung kanyang alagang tupa, doon niya idinadaan kung saan duman ng propeta at na si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, para hindi mahalata yung dinaanan nila. Kaya tinawag din si Asma na Zatu Nitaqain. Ibig sabihin si Asma ay binigyang pugay doon sa kanyang naging papel sa paglipat ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So kabilang din sa nangyari diyan sa Jabal al-Thur, na kung saan nang habulin sila ng mga Quraysh, dinig na dinig ni Abu Bakar yung pag-uusap-usap nila na baka nandito sila. Okay? So medyo kinabahan si Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, hanggat sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, kung ang dalawang hinahabol ay pangatlo nila si Allah subhanahu wa ta'ala, sa tingin mo ba pababayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala? So nung marinig ni Abu Bakar yung sinabi ng propeta, sabi niya, naging panatag siya. Ibig sabihin, hindi sila pababayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit na napakalapit sa kanila yung mga humahabol sa kanila ng mga Quraysh, nawala yung kaba ni Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. So naging aral dito mga kapatid, ang kalagayan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay napakadelikado. Okay? Kasi
ang paghahabol sa kanya ng mga Quraysh ay hindi harangan kundi patayin. Ngunit si Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sa kanyang katapatan, so siya ang nagbolunteer na samahan ng propeta na kahit na ang kahihinatnan nila ay kamatayan, so handa siya. So ganun din dapat ang isang mananampalataya. Pagdating sa ating relihiyon, ipagtatanggol natin ang ating relihiyon kahit buhay natin ang kapalit. Okay? Yan ang tunay na mananampalataya. Yun. Nung after ng 3 nights, so siyempre ang Madina medyo may kalayuan at hindi kabisado ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya kailangan nilang makahanap ng guide na magtuturo sa kanila kung saan ang mabilis at magandang daan patungong Madina. So mayroon silang nakita na isang Quraysh sa gitna ng diserto. So yun ang binayaran ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, babayaran ka namin para ituro mo sa amin ang magandang daan patungong Madina. So yun ang naging paraan para mabilis ang paglikas ng propeta sallallahu alaihi wasallam at malaman nila yung tamang daan. Okay? So, yun ang nangyari mga kapatid. Binayaran nila yung tao para i-guide sila papuntang Madina. So kabilang sa maraming nangyari sa daan habang lumilikas ang propeta sallallahu alaihi wasallam patungong Madina. May mga miracle na nangyari diyan. Katulad ng mayroon silang nadaanan sa gitna ng diserto na isang matandang babae na humingi sila ng tubig. Ngunit sabi ng babae, may tubig ako, pero pag ito ay binigay ko sa inyo, wala nang matitira. So alam niyo naman kung gaano kahirap ang buhay dito sa disyerto. So sabi ng propeta, ilabas mo ang lahat ng lalagyan ng tubig. Ilabas mo yung lahat ng lalagyan ng tubig. So nilabas ng matanda at nilabas ng propeta yung kanyang mga daliri at doon na lumabas yung tubig hanggat sa napuno ang lahat ng lalagyan ng matanda na tubig. So yun ang mga miracle na nangyari. At kabilang din sa miracle na nangyari, yung binayaran ng mga Quraysh para habulin si propeta sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakar na si Suraka, na isa sa pinakakilalang mamamatay tao dito sa Makkah at pinakamagaling sa kumbaga yung pag-asno, yung mga ngaso sa disyerto. So yun ang binayaran ng mga Quraysh para habulin si propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang nangyari, sa bilis ng kanyang takbo, naabutan niya ang propeta at si Abu Bakar sa daan. Nung makita ni Abu Bakar, sabi niya, "Ya Rasulullah, si Suraka, kilala ko yan. Talagang pag inabutan tayo niyan, wala nang maraming tanong yan. Papatayin tayo." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Abu Bakar, habang tayo ay patungo sa Madina, ang pangatlo natin na si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang dapat ikabahala." So yun ang nangyari. Naglalakad na sila hanggat sa nung malapit na sila abutan ni Suraka ay biglang natumba yung kabayo ni Suraka, na baon yung paa. Okay, ito yung pinaka Jabalur Rahmah, Jabalur Thur. Okay, dito nag-stay ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ng si Abu Bakar ng 3 gabi. Okay. So yun na nga. Ang mapupulot na aral dito sa pagka mayroon tayong sa pakikipagharap sa kalaban, so kailangan din natin gumamit ng mga teknik. Okay? Kasi yan ang turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung dumiretso sila, sigurado mahuhuli sila ng mga Quraysh. Pero sabi niya, manatili tayo dito ng 3 gabi para iligaw yung humahabol sa atin. Okay? Okay mga kapatid, itong Jabal Thur, walang mga pagsamba na ginagawa dito. Katulad ng ginagawa ng mga ibang umrah, bumababa sila, umiiyak sila, nananalangin sila. Wala pong ganong katuruan.
Bidaa po yun, innovation. Ang tanging ano lang natin dito is remembrance natin. Para maalala natin kung yung hirap na pinagdaanan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam para lang mairaos ang ating relihiyong Islam. Okay. Kumapit kayo at aakit tayo. Okay, so medyo tanawin natin. Karamihan naman sa inyo nakaakyat dyan. Okay? So nakita niyo gano'ng kahirap ang inakyat dyan. Pag-akyat dyan. Kung hindi lang sa pananampalatayang Islam, hindi magsasakripisyo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi pwede naman sabihin sa mga Quraysh na hayaan niyo ako at ibigay ko sa inyo ang anong gusto niyo, huwag lang ang aking relihiyon. Pero talagang nagsakripisyo siya para mairaos ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya, yes. Sa dulo po ba? Doon po sa tuktok mismo yung may sulat po na tuktok. Yes, mayroon namang ano dyan. May kuiba dyan. Sa taas. Doon sila nagtago. Okay? So, yan ang ano natin. Yes. Mga alaala dito sa lugar na ito, mga kapatid. Kaya pangalagahan natin ang ating pananampalataya. Okay? Tayo, naging Muslim tayo, walang humabol sa atin para patayin tayo. Ang propeta ay talagang nabalot sa takot para lang maiano ang Islam. Ay mapia ka pa sa nasubos to, kamasumbin. Inshallah mga bro, hindi natin kayang puntahan ang lahat ng pupuntahan dito sa Makkah ngayong araw. Pero mayroon pa tayong susunod na mga trip para yung hindi natin napuntahan is mapuntahan din natin, katulad ng mga nasa labas ng Makkah na malalapit. Inshallah. Hindi na tayo, Sheikh, inshallah. Okay, so ipagpatuloy natin yung kwento natin sa paglipat ng propeta sa Madina. Nung malapit na sila mahabol ni Suraka, so nabaon yung mga paa ng kabayo ni Suraka. Nabaon, ibig sabihin, miracle naman yun. No? Kasi hindi niya sila pwede mahabol. So nung mabaon yung paa ng sinasakyang kabayo ni Suraka, tinawag ng propeta, sabi niya, "Ya Suraka, alam kong malaking halaga ang nakapatong sa ulo namin ni Abu Bakar. Kaya mo ito ginawa, naglakas ka ng loob para habulin kami dahil malaki ang ibibigay sa iyo." Pero sabi niya, alin ang pipiliin mo? Yung korona ng hari ng Roma o yung pabuya na ibibigay sa iyo ng mga Quraysh? So alam natin, sa panahon ng propeta, ang kilalang mga malalaking bansa ay Roma at saka Roman Empire at saka Persian Empire. Okay. So sabi ng propeta, "Ya Suraka, kung tatanggapin mo ang Islam, yung korona ng hari ng Persia, Roma, ang ibibigay ko sa iyo." Okay? So mas pinili ni Suraka yung korona. Okay? So, bumaba si Suraka sa kaniyang sinasakyang kabayo at tinanggap niya ang Islam, nagsyahada siya. Okay. So, nung marinig ng mga Quraysh na nag-Muslim si Suraka, nawalan na sila ng pag-asa. Okay. Ang tanong, kailan napamana o napunta kay Suraka ang korona ng hari ng Roma? Kailan? Namatay na ang propeta kay matagal, sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, doon niya nakuha. Kaya nung mapatay ng mga sahaba yung hari ng Roma, sabi ng mga sahaba, "Kanino yung korona?" Sabi ni Suraka, "Akin yan. Yan ang pangako sa akin ng propeta nung hinahabol ko sila sa Madina." Okay? Kaya binigay ng mga sahaba. yes, automatic binigay sa kanya. So, yun ang mga naging kasaysayan sa paglipat ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, hanggat sa nung makarating na sa Madina, alam natin na yung kanyang sinasakyan
ay kung saan siya huminto, doon na nagpatayo ang propeta ng masjid, na kung saan ito ang tinatawag natin na Quba, Masjid Quba. Yan ang kauna-unahang masjid na itinayo ng propeta sa Madina, ang Masjid Quba. Wala pa yung Masjid Nabawi, so nauna ang Masjid Quba. At nag-stay ang propeta sa Quba ng 1 linggo bago siya tumuloy doon sa masjid na yan na tinatawag natin ngayon na Masjid Nabawi. Okay. So alhamdulillah, nakalipat ang propeta at ng mga sahaba sa Madina at doon na nila pinalakas ang Islam hanggat sa naitatag doon ang tinatawag natin na Islamic State sa Madina, at doon na lumakas ang Islam at sinimulan na ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagpapalaganap ng Islam sa palibot ng itong lugar na ito. So inshallah, malalaman din natin yung karagdagang impormasyon patungkol sa mga naging hakbang ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung manatili sila sa Madina. Okay. So ngayon tutungo tayo sa Arafah, na kung saan halos alam natin ang Arafah. Ano naman ang mayroon sa Arafah? Ang Arafah ay isang lugar na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang isagawa dito ang isa sa mga pinaka-importanting ritual sa Hajj, na kung tawagin natin ay al-uquf bi Arafah. Alam natin ang pag-uquf o pag-isti sa Arafah ay yan ang pinaka-diwa ng Hajj. Pag hindi ka nakapunta sa Arafah, hindi ka nakapag-Hajj. Kaya ang sinabi ng Propeta sallam, al-Hajju Arafah. Ang tunay na diwa ng Hajj ay nasa Arafah. Okay. Bakit tinawag na Arafah? Maraming mga binanggit ng mga historian kung bakit ito tinawag na Arafah. Kabilang sa mga nabanggit dito, kaya tinawag na Arafah dahil natitipon dyan ang mga Muslim na galing sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng daigdig. So dyan tayo nakakakilala, mashallah, mga taga-Asya, Africa, Europe, andyan tayo lahat pagka-Hajj, at nafe-feel natin yung pagkakapatiran na kakaiba. Kasi pag nandiyan ka sa Arafah, kahit na ibang lahi, kahit na sinong tao, ang pakiramdam mo ay kapatid mo sa pananampalataya. Kaya isa yung sa dahilan kung bakit tinawag na Arafah, dahil ito ay galing sa salitang Arabic na ta'arif o kaya ta'arruf, na para makilala natin yung mga kapatid natin na mga mananampalataya. Isa rin sa nabanggit ng mga ulama, kaya tinawag na Arafah dahil nung ibaba si Adam alayhi salam, yung tatay natin na si Adam at ng kanyang asawa na si Hawa, dyan daw sila nakatagpo nang maibaba sila sa mundo, kasi nga nakalabag sila ng ipinagbabawal sa kanila at nailabas sila sa paraiso. Diyan sila na ibaba sa Arafah at diyan sila nakita. Isa rin yung sa nabanggit ng mga historian, kaya tinawag na Arafah. Okay. Pero ang pinaka-importante sa atin sa Arafah ay ito yung pinaka-importante na ritual sa Hajj. Okay? Alam natin na mag-isti tayo dyan pag tayo nag-Hajj. Mula sa Salatul Dhuhr hanggat sa paglubog ng araw. Okay? So mag-isti tayo dyan, yung mga haji nag-isti dyan. Okay. Okay, bibili lang saglit ng pang snack natin si Abu Yusuf. Abu Yusuf Juan Mudir. Syukran katir. Masyaallah. Mainan sa snack at saka hapunan.
Alay! Sinong sasama? Kailangan mo ng tulong, sir. Sama yung sakuhan sa unahan. Hindi pa na-release yung kinain natin. Hindi pa na-digest yung kanina, tapos nagta naman. Masyaallah. Baka